beloved Boss Mike Cervera. Nako, mainit pa rin na balita ito. Itong bida-bida. At nung nabuking, nag-resign siya, wala pong iba kung hindi si Mayor Magalong. Mga kababayan ko, ilang araw din natin to at ilang beses nating na-content na maraming mga bagay na dapat sagutin. Oo. Kaya lang, mga kababayan ko, dahil nga syempre, sabi ng iba, pinagkakatiwalaan nga daw ng Pangulo, kaya hindi masyadong napagtutuunan ng pansin. Pero mga kababayan, marami talaga tayong mga komento dito sa ginawa nga na pagiging advisor, special advisor sa ICI para sa pag-iimbestiga sa mga infra at sa mga flood control na mga proyekto. Ayan, ang tinapo, bigla-bigla na lang hong nagretiro, mga kababayan, nag-resign etong si Magalong. Oo, sabi nga mga kababayan, nagbida-bida. Oo, nabuking, nag-resign, mga kababayan. Yan po si Magalong. Oo, talakayin natin saglit. Oo, at puntahan natin naman etong nabuking din si Mark Villar, booking sa bilyon-bilyon proyekto. Bilyon-bilyon, mga kababayan, ang ibinigay naman netong si Mark Villar sa kanyang mismong kamag-anak. Mga kababayan ko, kamag-anak! Naku, mga kababayan, oo. Nandyan na, babasagin mo ba si, lagi naman basag na mukha nun na may babasagin pa ba? Lagi naman basag na. Diba, Benser? Basag na. Pati nga mukha nun, tignan mo. Oo, kulang na lang, maghiwa-hiwalay Oo, di ba? So eto na, mga kababayan ko. Puntahan na natin to. Malupit talaga, oo. Etong si Magalong. Pasok! Nag-resign na. Kasi yung pag-i-inspect nila, sabi rito, Benjamin Magalong resign as special advisor to the ICI. Oo, bakit? Si Kuya, pakinggan naman natin yung opinion niya, mga kababayan, ha? Pasok. Ayan na si Magalong, nag-resign na. Kasi yung pag-i-inspect nila, papunta na sa exciting part. Masasagasaan na ang kampo ng mga Duterte. Di niya kaya. Lumalabas talaga ang totoong kulay niya. Mga kababayan, lumalabas talaga ang totoong kulay ni Magalong kung ganon. Himod-pwit din to si Magalong sa mga Duterte. Kaya wala. Himod-pwit ka pala Oo, humihimod ba? Baka mamaya yung bumbunan yung ginagamit niya. Yung bumbunan yung ginagamit niyang panghimod, hindi naman siguro. Ikaw talaga, Kuya, Ka pala Magalong Pagdating sa mga Duterte, himod-pwit ka din himod-pwit ka pala, Magalong Sabi ni Kuya, ano ba pinanghihimod na itong si Magalong? Yung sigurong bumbunan, Kaya naubos, Si Kuya talaga, Sige, tuloy. Hindi mo kayang isiwalat Oo nga. Sayang. Hindi mo pala kaya isiwalat yung mga Duterte. Ikaw talaga, Magalong Nagpanggap ka lang Nagbida-bida ka lang para makakuha ka ng konting kasikatan Oo, parang gutom na gutom tong si Magalong Gutom na gutom sa kasikatan, mga kababayan Bilib pa naman ako sa'yo, pero wala ka pala. Wala pala Nawala tuloy bilib sa'yo ni Kuya. Napansin yung totoo mong kulay, Magalong. Kaya ganun, Tingnan nyo, mga kababayan ko. Ultimo si Kuya. Alam nyo, ito magaling din to, Magaling din to magbigay ng mga komento, mga kababayan, Sinusubaybayan ko to, si Kuya di ba? Tama naman, may punto Magalong. Oo nga. Wala talaga. Wala tayong aasahan. Ito na. Pasok. Daw kami gaanong problema. Ito yung mga kababayan. Alam niyo po ba, mga kababayan, na gusto pala netong maging lead investigator? Yun naman pala, mga kababayan, hindi naman pwede nga. Kasi nga siya po, mga kababayan, ay kawani ng gobyerno. Mayor po siya Hindi ko ba alam bakit ito pinagpilitan yung sarili. Mga kababayan, pinagpilitan yung sarili kasi.
na lagi na lang mga kababayan, imbis na mag-advise ka lang, abay, panay ang bida-bida mo eh. Oo. Kaya tuloy maraming naiirita sa'yo eh. Di po ba, mga kababayan? Yan po yun eh. Sa mga senators po, wala ko kaming gaanong problema. Lax, sa mga senators, wala daw silang problema. Dahil ang pina-emphasize po doon is, etong pera na nanggagaling po, na binibigay sa inyo to, ay galing po to sa taxes na binabayaran po. At yun po yung lagi namin ina-emphasize sa kanila. Ang nakakarunkot lang po, pag iba na po ang nagdi-distribute. Gusto nilang ipahalata na ang pera na yon ay galing sa kanilang bulsa. Ang masama po, pag nagkakaroon na ng distribution, nandun lahat yung kanilang... Eto ho, yun lagi niya pinag-aano noong bago mag-eleksyon, mga kababayan. Marami hong mga pinapasabog pero wala na mga nangyari roon, mga kababayan. Ano? Kasi mga kababayan, yung pagiging special advisor niya sa ICI, mga kababayan, maraming nag-aantay. Dahil nga po, una, marami ho itong binubunyag eh. Ito ho yung madaldal, mga kababayan, dakdak ng dakdak na marami daw siyang alam. Tapos ho, mga kababayan, ilang linggo na ho na nandiyan na bida-bida. Mga kababayan, wala naman ho yung mga sinasabi niya. Ultimo ho yung sinasabi na kumikbak ng bilyon-bilyon sa may rock netting na sinasabi nga ho ni Senator Trillanes, mga kababayan, wala rin. So wala hong naiambag itong si Magalong, mga kababayan. Natandaan niyo po ba na meron po siyang naiambag bukod po sa pagbida-bida? Mga kababayan ko? Yun nga lang, mga kababayan, dahil nga sa puro salita-salita na wala naman palang ebidensya, ang may ebidensya yung ginawa niya na pakikipagkutsabaan sa mga diskaya. Yung po yung nabuking ni Pangulong Bongbong na eto palang si Magalong ay nakipagkutsabaan sa mga diskaya para makakuha rin siya ng daan-daang milyong proyekto sa pamamagitan lang ng tennis court, mga kababayan ko. Kita nyo? Tennis court. Ang budget ay 100 milyon. 110 million para ho sa tennis court, mga kababayan. Grabe, no? Yun po yung nabuking ng Malacanang. Kaya ho, mga kababayan, sabi nga ho kanina, kagabi, kahapon, mga kababayan, re-reviewin yung kanyang appointment diyan po sa ICI, mga kababayan. Now, so nung narinig ho ni Magalong yon, abay, nalaman niya kagad na nabuking na yung pong proyekto na pinagkutsabaan nila ni Diskaya, mga kababayan, biglang nag-resign. Oo, biglang nag-resign at kung ano-ano na naman yung kanyang sinasabi. Naku, daldal na naman talaga naman to si Magalong. Ito na! Nagbitiw bilang Special Advisor sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kasunod po yan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang legal team na suriin ang pagiging bahagi ni Magalong ng ICI kasabay. Kita nyo, sa legal team daw, mga kababayan, pinasilip na ho ni Pangulong Bongbong Marcos mismo. Para nga ho maliwanag kung ano ba talaga ang mga intensyon netong si Magalong sa pag-iimbestiga ng ICI. Kasi mawawalan ho ng kredibilidad yon kung may membro na may kurakot din, mga kababayan. Kung may membro na walang iya din dahil po may ginawa ring, alam nyo yon, katarantaduhan na hindi ho pinaalam sa taong bayan. Eto ho yan, mga kababayan ko. Alam niya sa sarili niya na meron ho siyang kakontrata na kumpanya ng mga diskaya. Ano po? Ngayon mga kababayan ko, may kakontrata siya ng mga diskaya. Alam niya naman na ang iimbestigahan at iniimbestigahan ay may kinalaman din po sa napakaraming kontrata na maanumalya at ang iniimbestigahan, isa sa ICI ay mga diskaya. Nagets nyo, mga kababayan ko? Hindi ho isinabi, hindi ho dinisclose ni
Magalong yung pong kanyang proyekto sa Baguio na ang kanyang kakontrata ay mga diskaya. Yan yung sinasabi ko, mga kababayan ko. Kaya ho eto, si Magalong, mga kababayan, taliwas din, mga kababayan. Oo, marami rin ho itong mga itinatago na mga kontrata na may bahid. Opo, mga kababayan ko. May bahid mga kababayan. Kaya ho, walang yarin ho ito. Oo, nagpapanggap lang na malinis ito. Oo, sige tuloy. Ng kanyang pagiging alkalde ng Baguio. Ayaw daw kasi ng Pangulo na mapabayaan naman ni Magalong ang kanyang tungkulin bilang mayor ng Baguio City. Sabi-sabi lang ni Pangulo yan. Na ayaw niyang mapabayaan mo yung iyong probinsya. Pero ang katotohanan niya, nabwisit na sa'yo dahil bida-bida ka. Dahil nga, mga kababayan ko, mayroon ka rin palang kontrata sa mga diskaya. Hindi mo sinabi sa komisyon, sa ICI. Dapat kasi, bago mo tinanggap yung iyong trabaho dyan, dapat, nilatag mo na. Yang problema na yan, nilatag mo na yung mga kontrata mo o yung kontrata mo sa mga diskaya. Ngayon ho, mga kababayan, todo ho, dinay itong si Magalong Oo, excited pa naman ho ako, mga kababayan, na imbestigahan niya yung Chrissy Crawford, mga kababayan, na napababalita na jowa ng isang mayor na matanda, mga kababayan. Oo, di po ba? Yun ho nababalita nga daw na jowa ng isang mayor na matanda na panot. Oo, mga kababayan ko, dapat to kasi siya ang mag-imbestiga doon. Oo, kaya lang hindi na inabot, mga kababayan. Hindi na inabot na imbestigahan ni Magalong yung pong napapabalitang syota di umano na mayor na matandang panot. Oo, noong Chrissy Crawford, mga kababayan. Noong Chrissy Crawford. Nako, mga kababayan ko, ewan ko ba? Mga kababayan, hindi na inabot niya. Hindi na inabot. At gusto rin daw ng palasyo na maiwasan ang conflict of interest sa gitna ng umano'y maanomalyang tennis court project. Kita mo? Ano sabi, mga kababayan ko? Ayaw na etong conflict of interest. Sa gitna ng umano'y maanomalyang tennis na maiwasan mayor ng Baguio City. Pakinggan nyo. Kaya naman ni Magalong ang kanyang tungkulin bilang mayor ng Baguio City. At gusto rin daw ng palasyo na maiwasan ang conflict of interest sa gitna ng umano'y maanomalyang tennis court project. Kita nyo, mga kababayan ko, gustong maiwasan ni Pangulo na sisibakin ho inunahan lang neto. Oo, sisibakin na ho kasi nga nabuking. Kaya lang, inunahan ni Magalong itong pagsibak sa kanya, mga kababayan. So ngayon, para mawala ang conflict of interest dahil nga kailangang imbestigahan din pala, kailangan din palang imbestigahan si Magalong doon po sa kanyang kontrata kay Diskaya, mga kababayan, dahil nga ho sa grabe rin biruin nyo tennis court lang, mga kababayan, nagkakahalaga ho ng 110 million pesos. Grabe, tindi mo, Magalong. Tennis court lang, 110 million. Mga kababayan, tennis court lang ho yun 110 million. Saan ho kayo sabi nga ni Nognog Libayan blacklist daw ang St. Bernard pero nakakuha ng kontrata si Magalong ang pumirma. Ayun na nga. Kaya nga nabuking yan ng Pangulo. Bakit pinabayaan ni Magalong na wala namang sapat na lisensya ang St. Bernard, pinagbigyan pa niya na makakuha ng tumataginting na daan-daang milyong kontrata para sa tennis court. Yan, alam nyo na. Our beloved Boss Mike!
Cervera!